Hosea chapter 7 verse 8, King James Version. Ephraim had mixed himself among the people. Ephraim is cake not turned. We live in a world that can be increasingly described as uncommitted. Divorce rates, abortion rates, and dropout rates all make this clear. This characteristic of the fallen world is also seen in God's church. People show a lack of commitment in numerous ways. One of the great obstacles to success is what we call the uncommitted heart and mind. Every part of the body is crucial for survival, but if you had to rank the importance of each organ, it seems the brain and the heart would be at the top. When we discuss our spiritual makeup, the mind and heart seem to top the list of importance as well. The heart and mind are mentioned thousands of times throughout the Bible. If we were to go through the many different passages mentioning the heart and mind, we could come up with many different definitions for the heart and mind depending on how each word is used in the biblical context. In general, however, the heart refers to the part of the human that controls the desires, emotions, hopes, dreams, and other intangible parts of our being. The mind typically refers to the part of the human that controls the intellect, reason, and thoughts. In today's message, Brajan Papa will discuss about the fifth obstacle to success, the uncommitted heart and mind. How God declared through the prophet Hosea about the lack of commitment of the people of Israel, and how these conditions of the human heart and mind passed through the present generation that became an obstacle to the success of Christian life. What would be the primary things, and what are the final advices for us in the area of our hearts and minds commitment to attain true success in life? Kung imo lang taon sa history, layo na ang Christianity karon kaysa nagligat. Yes. Kag bisan ako gani, imo makita iya. Sa sini nga kamatuoran daw ginakonsensya man ko. Isa sa komitado nga tao nga din martir ginpatay siya sa mga pagano. Abi mo lang, sapat yun na siya. Gipahambal na siya. Siling siya, kung may 1,000 lang ko kakabuhi, way isa nga ibili na ko, nga hindi na ko ihalad sa Diyos. Palagpakan na ito na Ginoo. Kung may isa lang ko kalibo kakabuhi, ang tanan, ihalad na ko sa Diyos. Nga, because of the committed life. Ano ning word nga uncommitted? Uncommitted, nagkahulugan, not committed. Kundi gani ka, committed, you are not committed. Not entrusted, not bound by pledge. Ano ang gitawag nga committed sa version nga aton gid pinulungan? Repeat after me. Ang word nga committed, matinud-anon. Repeat after me. Matinud-anon, nga mubuhat siyang hilikoton, mupasan sa risgo. Palagpakan na ito na gina. Ang non-committed, makita na ito, opposite ni siya sa committed. Makita ni mo ang tao nga hindi na siya uncommitted na siya, to kay hindi na siya matinud-anon. Posible na siya musimba pero hindi matinud-anon. Posible na siya mga muyo pero hindi matinud-anon. Posible na siya mubuhat sa hilikoton pero hindi matinud-anon. Kaglabaw sa tanan, hindi na siya mupasan sa risgo. Everybody say amen. Everybody say amen. Kagdayon kung tan-aon nimo ang word nga gigamit diri, kung imo lang taon ang word nga entrust.
Amo ni ang kahulugan sa committed. Isa sa mga kahulugan. Kung dayon, uninterested gani, opposite. Imo makita iya, ang interest nga word, pagpiyal. Ang committed nga tao, mapiyalan. Amo gani na nga, imo makita iya, ang kumpanya, ang gitawag iya, ang aton, gitawag nasod, gabuto ta sa mga tao nga nagahandom ta nga mapiyalan. Hindi ba? Ikaw nga asawa, gahandom ka sa imubana nga mapiyalan mo. Ma-interest mo. Ikaw nga kabataan, gahandom ka sa isa ka amay, kaginikanan nga mapiyalan. Everybody say amen. Imo makita iya, gahandom ka sa word nga interest. Kag ako nagapati, nga kung ang ginikanan, gahandom nga mapiyalan ang kabataan, kag dayon ang kabataan, gahandom sa mapiyalan nga ginikanan, imo makita, labaw pa ang Dios sa imo nga gahandom nga makumitted ka kag mapiyalan ka sa assignment nga gihatag sa Dios sa imo. Everybody say amen. Ang word rin nga interest. Kag dayon imo makita, pagtugyan ug butang uban sa pagsalig. Abi mo lang, imo makita, ako nagapati sa sining katapusan sa kapanunan, there will be a borderline, brothers and sisters. Nga nagpasalamat ang Diyos, nga may mga tao nga mapiyalan, matugyanan niya nga may pagsalig sa pagsagod, hindi lang sa iya lawas, kundi sa iya kalag. Palakpakan na ito ang Ginoo. We must be aware sini nga obstacle. May gipiyalan, may gipiyal ang Diyos sa imo. May gitugyan ang Diyos sa imo. Ano ka man kaway alam, ano ka man kamalamon, ano ka man kamanggaranon, ano ka man nakapigado, hindi nimo mapanghiwala nga may gitugyan ang Diyos sa imo. Kag inigitugyan sa Diyos sa imo, ang imo kabuhi. Everybody say amen. Kag dayon, naghandom ang Diyos nga saguron mo ang imo kabuhi. Naghandom ang Diyos nga din gitugyanan kasing panahon. Imo gamiton ang panahon hindi lang para sa imo kaugalingon nga interes, kag para sa imo kaugalingon kaguswagan, kundi ang gusto sa Dios nga partidahan mo ang Dios sing labaw sa tanan. Tukay ang Dios ya amo naghatag sa imo sing panahon nga mabuhi ka sa sini nga kalibutan. Pamangkutang imo kaugalingon utod kag abian. I would like to be honest to this truth. Pila na ang imo edad? Nag-edad ka 20, nag-edad ka 30, nag-edad ka 40, nag-edad ka 50, nag-edad ka 60, o nag-edad ka na 80. Pila sa sini, kung kwintahon ang Diyos maglantaw, pila sa porsyento sa mga katuigan mo nga din imo ginhalad sa Diyos. Everybody say, you must be honest. Because there will be a judgment of time. There will be a judgment of resources. There will be a judgment of opportunity. Pila ka opportunity nga ginhatag sa imo nga maluwas ka. Pila ka bisis nga Ginoo nag-agni sa imo nga magmainampuon ka. Pila ka bisis nga Ginoo nag-agni sa imo to exercise generosity, hospitality. Pila ka bisis nga naghatag opportunity ang Ginoo sa imo nga mahilway ka sa imo batasan nga hindi mo. Hallelujah. And that is the opportunity. That is the blessing. Amo nang gipiyal sa Ginoo sa iyo. Amo na nga ang Ginoo yan namangkot before we move further. Namangkot ang Ginoo sa gitawag sa Hosea. Kung imo tan-awon, kuhay ko nagsala, ang aton gilantaw. Tukay, ikatatlo na nato ni nga pagwali mo, halin sa Huwebes antud karon. Kagdamo na nga bersikulo ang ato na tunan halin sa Huwebes Biyernes. Ano ang hambal sa Hosea chapter 6 verse 4? Ano ang hambal sa Diyos? Sincero ang Diyos nila. Huwag galawag-lawag ang Diyos nila. He mean business with you. Everybody say amen. Hindi ka dibilupon nga reliyoso mo. Although you are in the religious circle, dibilupon ka sa Diyos
nga mapiyalan ka sa assignment nga gihatag sa imo. Palakpakan nato na Ginoo. Amo ning gimahayan sa Dios. Pasahon nato. Pero nagsiling ang Ginoo. Bas kugunta, pero nagsiling ang Ginoo, mga katawhan sang Israel kag Huda, ano bala ang himuon ko sa inyo? Ano na lang ang himuon ko sa inyo? Gihimo na nako ng tanan, agud nga maluwas kamo. Gihimo na nako ng tanan, agud nga makahibalo kamo. Ano ko ka mahigugmaon, ano ko ka maluluyon, kag ano ko kag puno sa grasya. Ano na lang ang himuon ko? Napaintindi nga nahimo na sa Dios ang tanan para sa imo. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Git iyan na gitugyan na niya nakabugtong nga mapatay sa krus. Iyan na gitugyan para sa imo kung mapatawad ang imo sala. Ito says, at the time that you stand in the judgment seat of God, hindi ka kabasol nga may kulang ang Diyos naghimo para sa imo. Silingin, ano na lang himuon ko sa iyo? Ano pa ang way na ako nahimo sa imo? Dumdum ko sini sa nag-intra ko kabuangan na imo makita siling ang akon amay paasawahan kani agud magbutan. Pero pag pangasawa na, ay mas bukay gibilin akon dito sa di pala Prayer Mountain. Bilin akon sa 5 hektaryas nga gitubo ni Father na kon. Tupad sa kay Tio Carlos Angel Lucas. Ngaway ko. Gidakop na kami sa pulis pagdulog na kon way na ko kabata. Abi mo lang naghibi ang akon iloy. Ano na lang ang himuon ko sa iyo nga magbutan ka. Hibi ang akon iloy. Ano pa ang kulang noy? Nga diin, way na ko nahimo sa iyo. Girimayin ko niya ang halin sa pagkabata na kung masakiton ko. Kung nakahambal lang akong iloy sini. Nakahambal po gali ang Diyos iyang magkatawa. Ano pala ang himuon ko sa iyo? Ito man reklamo sa Diyos Ang inyo paghigugma sa akong dali lang madula, pareho sa ambon o kung tunog sa kagaho. Do ambon lang inyo paghigugma sa ako. Uy, kapirminente ang inyo commitment sa ako. Ang inyo paghigugma, uy, kalambot nga mapiyalan. Mapiyalan ko sa akong gipahimo sa iyo. Hallelujah. Ang inyo paghigugma, wala kalambot nga diin. Hangtod sa inyo kamatayon, hangtod sa katapusan nga pitik sa inyo tagipusoon. Malapit ko sa inyo tagipusoon. Ito ang gugma gali sa Ginoo, hindi ni optional. Everybody say man. I would like to say it with tears. Because it is the message of the hour. Amo ni problema sa Kristohanon sining katapusan sa kapanahonan. Kung imo lang taon sa gitawag niya sa sambal ni Osea, ining mga katawhan niya nag-impon gid sa mga diwatahan. Nag-impon sa nagasimba sa Diyos. Nag-impon sa paghimo sing malain. Lain ang ginhagad. Kaysa nag-impon gid. Ano ning mga diwatahan nga mga tao? Mga tao ni na nagakilala nga di nang ila na dawat hindi halin sa Dios kundi halin sa kaaway sa Dios. Everybody say it. Utod kagabihan, isa sa mga butang nga aton gitudlo dire nga tani magkita ay patas langit. Everybody say amen. Hindi ta magtiner sining kalibutan. Pero kung parihas ang atong kinaiya sa kay Kristo Jesus, magkilita ay kita sa langit. Pagpakan ito na Ginoo.
Makadto kita padayon na itong Diyotay. Imo makita ya, aton lang tao. Ang word nga pledge, dito sa Bisayan Dictionary, isa sa kahulugan nga gihatag sa translator is pangako, panumpa, panaad. Amo ning committed eh. Entonces, ang committed nga mga tao, imo makita, hindi na nimo, wala na pangako. Inang hambal bala nga, tanawon na sa buhat, way nagapanum, way nagapanaad. Sukwahi na sa mga tao nga ara sa Biblia, tukad mga tao nga ara sa Biblia, mga tao na sa panumpa, mga tao na sa panaad, mga tao na nga nagapangako, nga Ginoo, hangtod sa katapusan nga pitik sa akong tagipusoon, ikaw ang tag-iya. Lakpakan nato na Ginoo. Makadto kita sa dason nga, makadto kita sa gitawag. Uncommitted mind and heart will lead into undecided character and lifestyle. Kung hindi gani ka committed sa imo pag-alagad, imo makita magresulta na sa undecided character and lifestyle. Hindi ka gusto maliwat. Tungod kay ang pagliwat sa imo batasan, hindi na ka imo kaugalingon. Pagliwat sa imo batasan, ang imo iamot, amo ang panaad, panumpa nga Ginoo, hindi ko magpabilin sa sini nga kinaya hangtod ko mapatay. Palakpakan na ito na Ginoo. Everybody say, hindi ko magpabilin nga amo lang gihapon. Tukay nakaintindi ko Ginoo, nga diin ang mga tao nga diin updo nimo sa langit nun nga duog, ang mga tao nga diin magakabuhi sa eternity, mga tao na nga ginliwat mo ang ila kinay. Palakpakan na to na giliwat mo ang ila lifestyle. Amo na nga imo makita adlaw gabi ga pamalandong ko, ano ang liwaton sa akong kabuhi, ano ang baghuon sa akong kabuhi, ano ang itsen sa direction ko tungod kay hindi ko gusto nga diin. Imo makita iya, magasulod ko sa langit na dipiktuso ng akong karakter. Hindi ko gusto nga mag-upod sa mga tao nga din imo makita nagkakabuhi nga hindi komitado sa imo kabubuton, kag dalon lang sa simbahan, kag dayon misahan, kag bayaran ang misa, kag dayon pasaligan sa mga lideres nga gitawag religyoso nga di na luwas na nagtransfer na halin sa impierno, halin sa purgatorio pagkadto sa langit. Siguruhon ko ang akong kabuhi. No? Kilalaan mo ang tao, uncommitted na. Pirmi na siya, undecided. Hangtod malambot sa katapusan siya kabuhi. Everybody say, man. Anong hambal sa James chapter 1, 6 up to 8? Pero kung manghayo kamo, dapat kamo nga ihatag ninyo ang inyong gipangayo, niya ang inyong ginapangayo, kag hindi kamo mapangduha-duha. Ang uncommitted nga gitog mga tao maduha-duhaon na siya. Kay ang tao nga nagapangduha-duha, pareho siya sang balon, nga ginahayop, kag ginapalid sang hangin. Dayon anong konklusyon? Ina nga tao nga nagapangduha-duha, wala sing kasiguruhan sa iya ginahimo. Hindi siya maguna-huna nga may mabaton siya halin sa Ginoo. Lapakan natin Jesus. Hindi siya maguna-huna nga may mabaton siya halin sa Diyos. Dayon ano pa ang hambal? Makadto kita sa dason nga bersikulo. Ina nga tao. Diyan ay, sa bersikulo 7. Tapuson taagod nga kwan. Ibalik. Ina nga tao nga nagapangduha-duha, wala sing kasiguruhan sa iya ginahimo. Let us repeat this. Hindi siya maguna-una nga may baton siya halin sa Ginoo. Dayon, ano ang hambal dito sa Ginoo? Personal letter of Christ sa gitawag nga Iglesia sa Sardis. Anong sini?
Ang sulat para sa Sardis, iglesia niya, isulat mo, ini para sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Sardis. Amo ini ang ginasiling sa nagauyat sa pito ka bituon nga araman siya ang pito ka espiritu sa Dios. Na? Siling pa ni Jesus, nahibaluan ko ang inyo mga ginahimo. Madamo nga nagasiling nga malig-on ang inyo pagtuo sa akon, pero ang matuod daw patay nga mga tao kamo. Damo ang kaisa. Damo masiling sa aton nga Kristohanon. Damo masiling sa aton nga nagasimba ta nagalakad. Pero kung magapabilin ta sa pagkabuhi sa sala, tandaan tagit nga buhi ka sa igtutulog sa tao pero patay ka atubangan sa Dios. Amo na nga ang figure nga gigamit, tandaan mo ni, ang figure nga gigamit ni apostol ni sa Dios, imo makita siyado ka klaro. Siling pa niya ang Ephraim kaangay sa isa ka harina among the nation is like ruined cake of bread that is scourged on one side. Pagod. Tanong mo lang yun. Kung ang gitawag ya, ang tinapay, ang akon gitawag ya tiya, maayo gito magluto sa Bisaya nga tinapay nga hindi nagalin sa bikiri. Ako nakita kung magluto to siya damo sa mga tao nga ara gapalibot, pero ginalantaw giniya nga timely gid ang pagbaliskad. Kaya kung hindi niya mabali ang gitog tinapay dito sa pugon, number 1, mapaig ni, kagdayon hindi niya mapuslan. Entonces, ang metaphor nga gigamit sa Dios sa mga anak sa Israel, nga kinahanglan nga kung ikaw, pariha ka Ephraim sa tinapay, nga di napagod na lang nga way nabaliskan. Everybody say amen. Abi mo lang ang Christianity, tandaan ninyo ni. Ang Christianity, gihinganlan din nga Kristohanon, nga word, waay ni dito hinganli dito sa gitawag Jerusalem. Waay. Nagsugod ni dito sa Ethiopia. Nga diin ang mga tao nagsiling, nga Kristohano ni sila. Hindi ang Kristohano nagsiling, nga sila Kristohanon. Pero halin sa Jerusalem, pakadto sa Ethiopia, kung imo tan-aon, it took years. Tapos na nakonvert si Apostol Paul, nga ang mga tao nagsiling nga Kristohanon. Ano ang title sa mga tao nga sumulodon ni Kristo Isus sa dira nga din wala pa sila tawga nga Kristohanon? According sa revelation sa Word of God, gitawag sila nga mga tao that can able to turn the world upside down. Mga tao sila nga gibaliskad nila ang sistema sa kalibutan. Amo na nga si Apostol Paul sadra nga patyo na siya sa mga Parisiyo, mga pare kag mga Sadusiyo, nagsinggit ang mga tao, patyo ni siya kay gibaliskad niya ang kultura naton nga Hudyo. Everybody say amen. They turn the world upside down. Nagpaintindi in a cultural setting, kung imo lang taon ang Roman nga gito gobyerno, ang Roman Empire, waay ni pagkontrol sa bisyo, waay ni gitog pagkontrol sa kasalanan, ginabuyan nila ang ilang gitawag yang ang ilang mga citizen sa paghimo sing sala, nga hindi lang gitawag ya lahog-lahog ang mga sala, basta hindi lang mabayulit ang kabubuton sa emperor, hindi lang gitawag ya magrebelde. Everybody say amen. Amo na nga panahon nga magdaog sila sa inaway, kung imo lang taon sa history, sa world history,
Imo makita may 7 days sila kung hindi ko magsala nga gitawag ya selebrasyon. Ara ang inom, ara ang gitawag ya kaon, ara ang babay. Kagdayon may gitawag sila bumitorium. Ano nang bumitorium? Nga sadra nga sige sila kaon, sa mabusog na sila, kagdayon sige pa ang sinadya, makadto sila dito sa isa ka lugar nga din, pasukahon sila, kagdayon i-relieve sila kag pagkatapos kaon naman, inom naman. Ang Kristohanon sa dira nga natawo ang Christianity, hindi mag-upod sa sininga lifestyle. Amo na gisiling sila, gibaliskan ninyo ang kultura. Mga sarot kamo sa susidad. Mga hindi kamo palatyon kamo sa susidad. Hindi kamo mag-upod sa lifestyle na dinara sa palibot ninyo. Everybody say amen. Pagdayon ina nga lifestyle, pag-abot sa Antiochian Church, ang mga hindi Kristiyano nagsiling, mga Kristohano ni sila, tuwag i-implementar nila ang sugo ni Kristo Jesus sa ila kabo. Ito says, hindi ka mag-claim na ikaw Kristohano. Ang mga tao masiling nga ikaw Kristohano, to kay nakita nila ang kabuhi mo nga kaangay sa kabuhi ni Kristo Jesus. Everybody say amen. Amo na nga imo makita kung imo lang taon. Ano ni, hambal dre? Pero ang balong babae nga nagpagusto sa kalibutan, nga pagpangalipay, patay na sa panulok sa Dios, bisan buhi pa siya. Hindi lang kay balo. Tanan nga kun ang imo handong pagpangalipay lang, pagpagusto lang sa kalibutan, buhi ka atubangan sa mga tao, buhi ka atubangan sa panulok sa imo panimalay, pero sa panulok sa Dios patay ka. Nga, sa panulok sa Dios kilalahon ka nga buhi kung ikaw gatinguha nga makabiya sa kalautan nga gihimo sa mga tao nga ara sa imo palibot. Palakpakan na to nigit. Magakanto kita. As a source of personal enjoyment and satisfaction. Nga ang tao hindi makakumit sa Diyos. What's the reason nga ang tao hindi niya makumit ang iya kabuhi? What's the reason nga may nabilin nga porsyento nga maghawid siya nga hindi siya mangin committed? Hindi siya mapialan sa Diyos. Hindi siya ma-entra sa Diyos. Hindi siya masaligan sa Diyos. What's the reason? The reason why nga diin he remains uncommitted, the source of personal, the source is personal as the source of personal enjoyment. Hindi siya mangin committed to kay gahandong pa siya nga lipayon niya iya kaugalingon. Everybody say amen. Everybody say amen. May handong pa siya nga lipayon niya iya kaugalingon. Isatisfy niya ang iya kaugalingon. Kadumdum ko sa isa ka milyonaryo nga babae na din suno sa kasaysayan. Nagpatukod siya sa isa ka matahong nga mansion. Kagdayon iya ginganlan mansion of satisfaction and enjoyment. Ara tanan ang iya gikinahanglan. Pagkaon tanan. Ara ang tanan nga imo makita gikinahanglan niya physical. Pero sa ara ng tanan, isa ka beses na diparahan na lang dito sa matahom niya nga mansion, sa matahom niya nga kwarto, nagbitay siya. Nagbitay siya sa gitawag niya. Naghikog siya nga. Iyan nasapwan nga din ang mga butang nga din makasatisfy siya. Hindi tuman sa pagsatisfy siya nga totoo tungod kay ang makasatisfy lagid sa tao nga totoo kung may relasyon sa Diyos. Ang iya mansion of satisfaction nangin mansion of death tungo kay imo makita ano ang kulang, ara ang pagkaon, ara ang tanan, ang kulang waay sa ang tanan kay Kristo Jesus nga din makasatisfy hindi lang sa iya physical kundi makasatisfy bisan pa siya kalagnon nga pagkinahanglan. Palakpakan nato na Ginoo. Everybody say dayon, makadto kita sa San Lucas. Ini mga uncommitted nga mga tao.
Siling padre, dayon ginistoryahan siya ni Sos, may isa ka tawo nga nagprepara sa dako nga punsyon, kag madamo ang iya gipang imbitar. Siya paligid ni Sos, sa iya parabol, siling siya, may isa ka tawo nga din, nagprepara sin dako nga punsyon, kag madamo ang iya gininbitar. Dayon, anong hambal dire? Pag abot sang oras nga inog kauna, ginsugo niya iya sulugoon nga kadtuan ang gipang imbitar kag silingon, magkadto na kamo kay preparado na ang tanan. Ang inyo himuon, magkadto lang kamo. Kaya nagbirdes dahil kag sutarok. Ang gipanghimo sa mga imbitar, pagkadto lang din. Ara ng pagkaon, walang pagkanaton. Kangay sinisinig ni Jesus. Nag-imbitar na. Magkadto lang kamo ang ara preparado ng tanan. Dayon anong hambal? Pero kada isa nagbalibad nga hindi magkadto. Number 1, nagsiling isa, bag-o lang ako nakabakal sa duta, kinahanglan nga kadtuan ko kag tan-awon ko. Bakal ka duta, way ka nagkadton, gibayran mo, way ka kakadto dito, kag tan-awon. Ano ka kagago nga tao? Nga, it is only an alibi. It is only an excuses. Nagbakal ka duta, gibayran mo, way kakakita sa imo gibakal. Ito wala rason. Kasariwaol nga rason. Gani, pasensya lang anay ako. Isa kambal nga, imo makita iya nga. Kung ayaw mo, maraming dahilan. Pero kung gusto mo, maraming paraan. Alibay ni mo. Imo makita iya. Dayon, ikaduha, anong siling? Pero ang tagsa-tagsa nagpamalibad nga nagasiling, nakabakal ako sinduta, kakinahanglan ko nga kadtuan kag tan-awon ko ni, pasensyahon mo ako. Ang isa nagsiling, nakabakal ako sig 5 ka pares nga baka, kag magkadto ako sa pagtilaw sa ila kag mahimo pasayloon mo kami. Nakabakal sinapulo ka baka, tilawan ko kung ano, bala maayo iarado, gani pasensyahon lang anay ako. Ang isa, nakabakal duta. Ang isa, nakabakal baka. Ang ikatatlo, ano ang ikatatlo? Nagsiling pagid ang isa, bag-o lang ako ginkasal, gani hindi ako makakadto. Bag-o lang ako gikasal. Dayon, anong hambal sa nag-imbitar? Pagkatapos nagbalik ang sulugon si Agalon kaginsugiran niya siya, kung nga hindi sila magkakato, pagkabati sa Agalon na akig siya. If you are going to contextualize the parable, makita naton nga kung ang Ginoo mag-imbitar sa iyo. Ang Agalon sa bilog nga universe, mag-imbitar sa imo nga pagkadtuon ka sa area, sa kaluwasan. Siling pa niya ang tanan na handa na. Kung imo lang taon na lansang ng akong anak, ginihaw na. Natulo na ang dugo nga magpatawad sa imo sala. Ara na ang Espiritu Santo nga magbulig sa imo sa pagkabuhi sa hindi nimo masarangan. Ara na ang word of God nga guidance, guide sa imo pagpanglakaton kung sundon lang nimo. Pero hindi ni matabo sa kabuhi kung damo kabalibad. Pila ang mga tao nga diin, mga tao nga gamiton sa Ginoo tani sa sining katapusan sa kapanonan, pero nagapabilin nga useless kag hindi magamit. Na
because of thousands of excuses and alibi. Wala. Pagkatapos, ang sulugoon, si Agalon, gisugiran, kung nga hindi makakadto, pagkabati sa naging, gani nagsiling sa siya, kadto dito sa karsada, kag mga kali, ang aton banwa, kag dalha diri ang mga imol, mga pingkaw, bulag, kag mga piyang. Ito is the most privileged people nga nakabaton sa imbitasyon. Hindi to mga bulag, hindi to mga piang, hindi to mga pingkaw. Mga tao to nga ginkilala sa susidad. Mga tao to nga may propiedad. Mga tao to nga din imo makita iya ara sa palangakuan sa mataas nga hutong sa kung sa Cebuano pa sa katilingban. Pero nagbaliban. Tawa ba lang? Ano ang atong gihitunan sa Bernes? The rich young ruler? Nagbaliban siya. To kay may kaugalingon pa siya nga intereses kag paghigugman labaw sa Dios nga nag-imbitar sa iya. Diba? Dayon padayunan naton kon imo makita iya sang madamo ato sang mahimo ato sa mga sulugo nagsiling sila, "Sir, natuman ko na ang imo mga sugo, pero may bakante pagid sa kalanan." Taruhan ng Ginoo. May bakante pa. Nagpaintindi, way isa sa aton ri sa kalibutan nga way parte sa plano sa Dios. Pagpakan na ito na gano'n. Hindi ka masiling nga hindi mo makita yan. Hindi ka masiling nga way ka sa listahan sa Dios. Ara ka. May bakante ka. Nga kung ina nga bakante, pungkuan mo lang, ang kunon mo lang, ara ang purpose, ara ang assignment, ara ang provision, ara ang tanan nga gikinahanglan mo to kay nag-imbitar sa imo tag-iya sa bilog nga kalibutan. May bakante. Masilig ka nga, di sa simbahan nga daway ko partiyaw. Nga, because you are uncommitted. Way ka party to kay uncommitted ka. Pero mamalandong ka may party ka tungo kay ang hambal sa Biblia, may bakante nga nagpaabot sa imo. Everybody say amen. Everybody say amen. In the kingdom of God, way isa ka tawo nga gintawag sa Dios nga way sa bahin. Palpakan na to na Ginoo. Kagdayon, siling pa sa Ginoo didto sa kay Daniel. Imo makita Daniel, magpanglakaton ka sa sining nga kalibutan ka kung maglambot ka sa katapusan, magatindog ka sa imo porsyon. Sa imo porsyon, sa imo bahin, sa bakante nga dindira ka nagatindog. Kagdan batunon mo ang balos sa imo binuhatan. Everybody say amen. Mapatay magid ang tao. Manang suping, imo makita nga gilugwayan ni sa Dios. Tungod kay gatindog siya sa porsyon nga gihatag sa Dios saya. Bisan ginakarga na siya sa gitawag ginakarga na siya sa iya gitawag sa lakyan kay di na siya kalakat. Imo makita gusto siya nga diin mangin kabahin gapon sa pagsimba, pag-alagad sa buhis. Kadumdum ko sa kay Lula Consoling. Abi mo lang, katapusan na mong kita ay, anti siya ng patay, nakahibi ko. Minsan ba dyan? Kung hindi na lang ko kasimba, nagampo ko sa Ginoo nga kuhaon na lang ko. Para sa akon dyan, way pulos ang kabuhi kung hindi na ko kasimba. Kahibi ko mo. Diyan mo lang na. Madomingo ya ang iyahuna-huna diri. Pero ang ilawas ato dito sa gitawag yabakulan. Kagdayon pag-abot na kung dito si Lula Consiling, kumusta ho? Nakadala ka ostias? Nakadala ka bino? Maparty ko na dyan. Tawa mo na. Nga.
Ara sa bakante nga gihatag sa Ginoo saya. Maganda to na Ginoo. Tandaan tagid nga hindi ta sa posisyon nga ginhatag sa Dios sa aton. In mapatay tang hindi ta wala ta sa posisyon nga gihatag sa Dios sa aton. Kinahanglan mapatay ta nga sa posisyon nga gihatag sa Dios sa aton. Pagpakan na to ni. Kag hindi posisyon ni reliyon, hindi ni posisyon mo edukasyon, hindi ni posisyon sa kwarta, posisyon is assignment nga gihatag sa Ginoo sa imo nga dira ka natapos. Dayon, ano pa? Gani nagsiling ang agalon kadto sa mga dalan sa guwa sang banwa kag piliton mo ang mga tao. Tingnan mo na, piliton mo ang mga tao. Pila sa aton rin nga ginapilit na si Ginoo maghimo siya kabubuton pero kapanghawid. Everybody say amen. Do ginapilit na sa Dios nga din imo makita nag-usar ng Ginoo sirkumstansya sa kabuhi agud mag-alagad sa Dios pero kapanghawid. Natawlan. Ang mga taong imo makita pagkadto diri agud mapuno ang akon balay. Mapuno ang akon balay. Ang langit siya, hindi takapuno mo. Hindi ka hindi takapuno sa kalibutan. Makapuno ay hanta. Sa giaman sa Ginoo nga bagong langit kag bagong luta, di nag-aistar ang pagkamataro. Hindi takapuno. Gusto sa Ginoo nga mapuno ang iya balay sa mga tao nga din kaangay si anak kabugto nga si Kristo Jesus. Plapakan na ito na Ginoo. Ina nga mga tao, hindi na mga reliyoso. Tanan. Ina ang mga tao, hindi na mga edukado tanan. Ina ang mga tao, hindi na kwartahan tanan. Pero ang kinaiya sa Dios, dira sa iya bugtog anak, ara sa sina nga mga tao. Lagpakan na to. Ara ang kaluoy sa ila tagipusoon. Ara ang paghigugma sa ila tagipusoon. Ara ang grasya nga naga-operate. Agod nga makasustenir sila sa pagsulay sa sini nga kalibutan. Dayon, ano pa? Sugiran ko kamo sang matuon. Sa mga tao nga akong ginimitar, wala gid sing may makatilaw sa ila sa akong ginaprepara na pagkaon. Sa mga tao nga uncommitted, way sing isa sini nga makatilaw sa akong ginaprepara. And that is a warning. And that is a warning. Kung mabalik kita sa teksto, kinahanglan gid balis karon ang gitog tinapay. Balis karon ang tinapay. Balis karon kagid. Nagpaintindi kung pareha ta sa tinapay, ang kapihak sa aton, amo aton pagkamakasasala, aton pagkamalauton, aton pagkaidi komitado, ang aton pagkasalawayon. Ginaluto ta sa proseso sa grasya kagaluoy, pero kinahanglan nga willing ta nga balis karon agod nga maluto ta kag hindi ta mapagod at tubangan sa Dios. Wala pa ka na ito na Ginoo. Tukunong nagkaon ang mag-iloy kag ang sudan dako nga tikos natuunan nga nagbisita ang pastor nga may gutuman siling kuno ang iloy to hindi ta magdayon kaon unahon tas pastor. Unahon ta. Basi gipadala ni sa Ginoo panalanginan ta. Gamay man ni kaon sa pastor, di ni kaubos sa pihak sa tikos. Ang bata kuan dito, saka dito sa ano ganina? Lauting dito sa Cebuano gitawag nagsibay. Saka dito to. Tanaw ang bata, gutom na pong bata, tanaw, gamonitor sa pastor. Karong ginamian mang pastor kaon. Naubos naman ang kapihak. Ubos naman. Pagbaliskad sa pastor sa tikos, singgit ang bata, nay, gibaliskad na ni pastor ang tikos. Gibalin na niya. Huwag kita mabilin si nanay. Nagpaintindi ang imo makita, ang imo kabuhi di ni tikos kung may magreklamo kung balis karon. Kung mabaliskad ang imo kabuhi alin sa pagkamalauton, pagkanto sa pagkamataro. Malipay ang Dios kay hindi ka pareha sa Ephraim kag Israel nga diin
imo makita, anong hambal dre? I-cake not turn. Sabi mo lang pinakabudlay kabuhi sa tao kundi mabalis ka. I would like to give you a true story. Hindi ni kay damo kakilala sa inyo. Sino nga tao? Sino ni nga tao? Hindi ni lahog-lahog nga tao. May pa ni magkanta kay Brad Tirso. Si Frank Sinatra. Gusto na kon nga inyo lang tao ni. Damo sa inyo kapamati sa mga immortal song ni Frank Sinatra. Mangkot lang ko pila nakabati siya. Tingog sini ansa punong kamot. Hindi ka mo maghuya-huya kay hindi ka mo kung magbayaw ka mo, manginwordly ka mo, hindi. Encourage pa ka mo, pamati ka po bagid. Kaya nga, may leksyon ang kabuhi sini nga tao. Tina de daughter of Frank Sinatra. Ang iya gitawag isa sa mga iya bata advise his father to rest. Siling ini si Tina, Daddy, pahuway ka na. Pahuway ka na. Frank Sinatra refused to stop giving concert. Sige, gihapon siya, konserto. Sige, gihapon siya, intra sa konserto, sige, gihapon sa kanta. Dahil mo makita, anong ambal niya? I've got to earn more money. Gusto pa ko, damo nga kwarta. Dayon, Tina saw his father at Desert Inn in Las Vegas. Nag-concert siya sa Desert Inn sa Las Vegas. Sa nagkanta ng iya amay na panilaga niya, he struggled through this year and felt sick so sick at the end that they needed oxygen from the tank that he kept on hand. Gihingagaw na sa oxygen. Gihingagaw na lang siya. Gagapinot na iya paginawa. Dayon, ano pa? Ano pang natabo? At another show, isa naman ka, concert niya nga show. He forgot the lyric to Second Time Around. Ini nga kanta niya, imo makita ging kanta niya na ibalad he had sung 1,000 times. Pero nalipat na siya. Dayon imo makita Frank Sinatra. His adoring audience finished it for him. Ang namati na lang sa iya, amo ang nagtapos sa iya kanta. Ito naman. Siling ang iya bata, I couldn't bear to see dad struggle, Tina said. Siling sikon, hindi ko kabatas nga maglantaw sa akong amay nga mag-struggle. Nga ginapilit niya ikaw galingon. Siling pa niya, I told my father, stop now. You don't have to stay in the road. With stricken expression. No, I've got to earn money. Siling sa iha, my daughter, gusto pa ko kwarta. Anong resulta? During his death, sa napatay na siya, there had been constant family trouble over his fortune. Ang iya kwarta, ang iya fortune, ang iya kamagaran, giawayan sa iya mga kaliwatan kasi kabataan. Is that success? It is not good success. Waay siya nabaliskad. Nagpabilin siya nga naghigugma sa kwarta, kagway siya nabaliskad pagkanto sa Dios. Entonces, pariha sa Israel, nga tinapay nga way nabali. Palagpakan na ito na Ginoo.
May gihigugma siya nga iya gipakamatyan labaw kay sa Dios. Everybody say. Makato kita sa ikaduha nga ini example ni Billy Graham. Si Billy Graham told his daughter Annie Graham. Ha? Sa natigulang si Billy Graham, iya gisugiran ang iya bata nga si Annie Graham. Sila siya, when you get old, secondary things like politics, business, job, profession begin to pull away. Sa nag-alagad sa Diyos, siling pa niya, sa matigulang na ang Kristohanon, ang gitawag ang politika, ang business, ang imo obra, profession mo, began to pull away. And the primary things become primary again. Everybody say amen. Kung mag-alagad gili ka sa Diyos, kag magatubo ka, kag magakatigulang ka, imo makita initanan makihad ni sa imo pagtalupangon. Kag dayon palambuton ka sa Ginoo sa primary things nga diin ina amo gihandom sa Ginoo. Dayon tapos ang imo kabuhi. Ano ning primary things siling pa ni Billy Graham? Ano ning primary things? Jesus, the primary things is Jesus Christ. Pagpakan nato na yun. To be an intimate, to establish intimate relationship with Jesus Christ. Ikaduha, loving God. Ang paghigugma gid sa Dios. Ikatatlo, loving others. Ikaapat, loving our neighbors as ourselves. Everybody say amen. Everybody say amen. Let us go to the final advice. Repeat after me. Final advice. Number 1, value the good connection. Himua nga mahal ang imo maayo nga koneksyon sa Dios. Dayon, sikan, repeat after me, tunugon ta, and allow nga ang Dios siya magapamuhat sa aton mga pangunahuna kag sa aton tagipusoon, nga hindi ni nga topic as gitawag para sa kanta blowing in the wind. Okay, we are now aiming for eternal nga mga butang. Ikaduha, recognize God as a blessing factor. Palpakan na ito na Ginoo. Repeat, recognize God as a blessing factor. Recognisa ang Diyos na diin amuni ang naghatag sa imo sa bendisyon nga imo karon gi-enjoy sa imo pagkabuhi sa sining nga tion. Palpakan na ito na Ginoo. Recognize God as a blessing factor. Ang tanan nga mga maayo nga dulot kag hatag nga imo na dawat, imo makita kilala nga nagahalin sa Dios. Then ikatatlo, He is never a disadvantage to you. Hindi siya nag-abot sa imo kabuhi, hindi kay disadvantage. Kung kaysa may mga Kristohanon nga nagmahay nga Kristohanon kung nang disadvantage para sa iya nga Dios, utol kagabihan, daya na sa panulay. Ang Diyos siya hindi disadvantage para sa imo, advantage siya para sa imo. Palakpakan na ito na Ginoo ni. Bintaha siya para sa imo. Ganansya sa nimo nga nakapalapit ka sa Dios. Everybody say amen. Everybody say amen. Allow that this word of wisdom will be intact in your mind. Imo makita iya, He is never a disadvantage to you. Say to yourself, He never disadvantage to me. Hindi kay bintaha siya sa akon. Bintaha siya nga nakadangup ka sa iya. Buhi ka karon tungod kay ara siya. Nagakaon ka karon tungod kay ginasuplayan ka niya. Kung imo lang taon imo problema nga giantos, hindi na basta makatumbas sa pagsagod sa Ginoo sa imo. Palakpakan na to na Ginoo sa. Kag dayon imo makita iya, He wants you to succeed. Disadvantage you, always an asset.
Ang Diyos siya, hindi ni buisit, asit niya. Mapuslan niya sa imo kabuhi. Amo na hindi ka magpabilin nga dinaog-daog. Hindi ka magpabilin nga di mo makitaya. Huwag pulos ang imo kabuhi. Mapuslan ka tubangan sa Diyos. Hindi ni mo i-estimate ang Diyos. Kaya nag-abot ang Diyos sa imo kabuhi. Kung imo isipon, nag-abot ang Diyos sa imo kabuhi. Kung nag-abot man ang maayo nga mga butang sa imo kabuhi, pagpakan na ito ng Ginoo. Kag dayon imo makita, He wants you to succeed. And has pleasure in the prosperity of His covenant. Malipay siya. Malipay siya. Abi mo lang anong hambal sa gitawag niya. Repeat after me. Ini nga hari, hindi nilahog-lahog. Sa military might, gikadlukan niya siya. Farmer ni siya. Gitawag niya nga, hindi nilahog-lahog nga tao, kung basahon ni mo sa kronikas. Pero anong sikreto nga din imo makita nagmadinalagon siya? Repeat after me. Osea, tunogon ta, Osea, keep on seeking God. Repeat after me. Osea, keep on seeking God during the lifetime of Zechariah, who taught him how to fear God. And as long as he sought the Lord, God made him prosperous. Gitudluan siya sa pagtahod sa Diyos. Kagdayon, sa nagapangita sa Diyos, giuswag sa Diyos. Palapakan natin na Ginoo. He experienced good success.